Mga pasaway, yung mga walang kwenta, sige na, okay lang, alis na kayo, doesn't matter. Okay lang yan, sa iba na kayo magbigay ng sakit ng ulo. Huwag na dito sa company namin. Kahit wala ka pang negosyo at nagbabala ka palang mag-umpisa, or nakapagsimula ka na at bago ka palang na nag-hire ng mga tao, or kahit stable na yung business mo, I'm 100% confident na kapag pinanood mo itong video na to, makakakuha ka ng step-by-step process at strategies. Pati mga secrets na natutunan ko sa 9 years ko sa pagninegosyo at pag-handle ng mga tao. Okay ba? Sige, let's begin. How to manage your employees. Dito, ituturo ko sa inyo kung paano mag-handle ng tao sa negosyo mo. Kahit sinong hinahawakan mo, basta lahat ng under sa'yo. Yan ang topic natin sa video na to. At kung ngayon lang tayo nagkita, ako nga pala si Luigi Soriano, isa akong business owner at entrepreneur, isa rin akong mentor at salesman. May business ka, di ba? Kaso may problema ka. Yung mga tao mo, putik na yan, hindi ka sinusunod. Gusto mo lang naman na lumaki yung negosyo para lumaki rin yung sasahurin nila. Kikita ka tapos kikita rin sila. Kaso hindi ka sinusunod. Mga pasaway, nakaka-stress. Para rin naman sa kanila yung tinatrabaho nyo. Kung sumusunod lang sila sa'yo o sa management ninyo, masaya sana lahat. Maginhawa sana lahat. Tagumpay sana lahat. Kaso hindi nga sumusunod eh. Ang titigas ng ulo. Kaya ngayon sa video na to, ituturo ko sa inyo kung paano ang diskarte sa paghahawak ng mga tao. So unahin ko muna yung 4 na management style na nasubukan ko sa loob ng 9 years ko bilang business owner. Yung unang management style na ginamit ko at in-implement ko dun sa flower shop ko. Ang tawag ko sa style na to ay high salary style. Simple lang naman tong management style na to. Basta sahuran mo ng malaki yung mga tao mo, akala ko susunod na sila. O kaya mamahalin na rin nila yung trabaho nila. Pero palpak yun, hindi yun gumana. Kasi kahit bigyan mo ng malaking salary ang mga yan, kahit bigyan mo ng magandang opisina, lagyan mo ng TV, lagyan mo ng aircon, kahit ibigay mo na lahat-lahat sa mga yan, hindi pa rin yun kasiguraduhan para mahalin nila yung negosyo mo katulad ng pagmamahal mo. Okay, pangalawang management style na sinubukan ko sa loob ng 9 years ay yung pangarap management style. Itong style na to ay pinaniniwalaan ko na basta i-share mo sa kanila yung mga pangarap at big vision ng company ninyo, yung posibilidad na malayo yung marating ninyo na magkakasama basta masunod lang yung mga plano ng negosyo ninyo. Yung ma-inspire sila sa pangarap mo para sa inyong lahat na pangarapin din nila yung pangarap ng company nyo. Pinaniniwalaan ko noon na basta yun ang in-implement mo, mamahalin na rin nila yung negosyo mo. At hindi ka na rin nila iiwan at magtatrabaho na rin sila na katulad mo para sa negosyo mo. Pero mali ulit yun, nagkamali ulit ako. Hindi mo pwede pang hawakan na basta alam nila yung pangarap ng company. Yung bigger picture, yung malaking vision, gaganahan na rin sila katulad mo kung gaano ka ka-motivated. So that's the second management style. At napatunayan ko na naman, napalpak na naman yun. Ganun pa rin, matitigas pa rin ang ulo. At yung pangatlong management style na nasubukan ko na ay yung tinatawag kong kamay na bakal management style. From the word itself, kamay na bakal, ibig sabihin sobrang higpit na pagmamanage. Ito yung management style na nakakapagod. Dahil lagi mo silang babantayan, pupulisin mo sila, pagsasabihan mo sila sa bawat sablay na gagawin nila. Sa lahat ng management style, ito yung hindi ko trip. Hindi ako masaya sa management style na to. Maniwala ka sa akin, mauubos ang oras at ang energy mo sa kakabantay sa mga tao mo. Pero nagulat ako dahil gumagana yung ganitong style. Sa hindi ko maintindihan na dahilan. Pero siguro baka dahil takot silang mapagalitan or takot silang mawalan ng trabaho, napatunayan ko na isa ito sa mga style na gumagana. Mabilis ka nga lang tatanda sa ganitong management style. Lastly, yung pang-4 na management style na ginagamit ko ay yung systematic management style. Ito yung style na gagawa ka ng kontrata, sistema, proseso at policy guidelines ng company mo. Ibibigay mo ito sa kanila at ipapaintindi doon pa lang sa unang araw ng pagpasok nila sa company mo. Malaki o maliit na negosyo, pwede ka nang gumawa ng kasunduan para doon sa mga tao mo. Kahit nag-iisang helper lang yan o simpleng tagalista, basta kahit ano pa yung trabaho niyan sa'yo, papirmahin mo sila na sumasang-ayon sila doon sa rules ng negosyo mo. Na kapag meron silang ginawang kalokohan o meron silang trabaho na hindi ginawa, mape-penalize sila. Or pwede silang matanggal at mapalitan. Kailangan mo maging stricto dyan sa kontrata na yan. Dahil kung ikaw mismo hindi mo yan ipapatupad, wala ring silbi yan.
Kaya maganda, ma-implement mo to ng maaga hanggang sa ma-perfect mo yung policy at rules ng company mo. Kaya dun sa 7 negosyo ko, kahit magkakaiba ng industry yun or nature ng business, ito yung effective na gumagana sa akin. Basta, sumusunod yung mga tao kapag merong mahigpit at malinaw na pamamalakad. So kahit na anong gawin mong ibigay ang lahat sa kanila, kahit na isama mo sila sa mga pangarap mo, kung hindi stricto or walang malinaw na rules yung company mo, talagang mamomroblema ka pa rin sa mga tao mo. So ito na yung mga dapat yung malaman kung paano i-handle yung mga tao mo, yung mga under sa'yo, yung mga sinasahuran mo, yung mga nagtitiwala sa'yo. Ito ang interesting sa mga yan. Ang lahat ng tauhan mo, lahat ng employees mo, lahat yan, security ang hanap. Kasi iba ang mindset nila. Kailangan nila yung seguridad na meron silang sahod, na may pera sila. Kasi may responsibilidad rin yan sa personal nilang buhay. Yun ang numero 1. Kailangan nila ng pera. So regardless kung gaano kakagaling o kung ano man yung pangarap mo, isa lang ang goal ng mga tao. Yun ang sumahod at pumera. Yun lang. Kung merong ibang company o merong ibang amo na makapagbibigay sa kanila ng mas malaking sahod, ura-urada, aalis sa'yo yan at lilipat ka sa iba. Basta ganun. Akala ko dati hindi. Sa employee mindset, ang mga empleyado, yang mga yan, palaging kulang ang sahod niyan. Kahit gaano pa kataas ang kitain niyan, o kahit gaano pa kalaki ang ipasahod mo dyan sa mga yan, kulang pa rin. Palaging kulang. Talagang ganun Lagi silang nakakahanap ng pagkakagastusan para magkulang yung sahod nila. Ang laging nasa isip niyang mga yan, laging kulang yung kinikita nila sa'yo or kulang yung pasahod mo. Pero ang totoo, hindi naman pasahod mo yung kulang. Sadyang iba lang yung lifestyle kapag employee mindset. So kahit anong increase ang ibigay mo dyan, kulang at kulang pa rin yan. Kahit anong gawin mo, kulang pa rin sa kanila yan. Ang mga empleyado mo, yung mga tao mo, sa una ang babait niyan. Talagang ganun yan. Pero kapag natuto na yan, kapag tumagal na yan, at kapag komportable na buhay niyan, real talk lang yung mayabang yang mga yan. Lumalaki ulo niyan, mas mayabang pa sa'yo yan. Ang tingin niyan sa'yo na ikaw ang boss, ang tingin niyan, wala kang kwenta, tamad ka. Kasi hindi ka nagtatrabaho, yun ang tingin sa'yo niyang mga yan. Sila pinagpapawisan, ikaw hindi. Yun ang tingin nila sa'yo kasi hindi nila naiintindihan. Hindi nila naiintindihan na ang trabaho ng may-ari ang mag-isip. Hindi nila naiintindihan na ikaw yung nag-risk, na ikaw yung sumugal ng malaking pera galing sa ipon mo, sa hard-earned money mo, or pinangutang mo para lang makapagbukas at makapag-start ng negosyo or ng company. Hindi nila kayang maintindihan yung hirap mo para lang mabili yung mga materyales, yung makinarya, saka yung lahat ng pagkakagastusan dyan sa negosyo na yan. Hindi nila maiintindihan na kapag nalugi yung negosyo na yan, ikaw na may-ari ang sasalo ng pagkalugi. Ikaw na may-ari ang malulubog at mababaon at hindi naman sila. Kahit ipaliwanag mo sa kanila na kapag nagsara yung negosyo mo, hindi naman mga tauhan o empleyado yung tatanggap ng mga problema at sasalo ng mga magiging utang. Dahil yung mga yan, pwede naman yan mag-apply na lang sa iba Tapos tayo, nag-invest tayo ng malaking pera, hindi biro yung inilalabas nating pera para maging productive yung trabaho nila at manatili silang meron trabaho. Tayo, ang trabaho natin bilang isang entrepreneur o negosyante, siguruhin na merong management structure yung company. Trabaho natin na gumastos para sa lahat ng mga materyales, magbayad ng renta, dun sa commercial space or dun sa office. Trabaho rin natin bilang may-ari na palakasin yung sales ng company, makapag-isip ng bagong mga marketing, ayusin yung mga bagong promo, at siguruhin na maayos yung price list ng produkto o ng serbisyo. Meron pang mga accounting, tax, or legal compliance na kailangang ayusin at tutukan. Yan yung mga hindi kayang intindihin ng mga tauhan at ng mga empleyado mo. Minsan, hindi lang talaga nila yan kayang maintindihan dahil sa mindset nila. Minsan rin naman, ayaw lang talaga nilang intindihin dahil wala silang paki. Palaging pakiramdam ng mga yan, agrabyado sila sa oras, sa sahod, sa lahat. Lagi na lang silang talo. Kahit anong pagmamahal ang ipakita mo dyan, malaking sahod, malaking kinabukasan, magandang pangarap, lahat kahit anong ibigay mo dyan sa mga yan. Basta, ganun yung mga yan. Di nila maiintindihan na you take all the risk para meron silang trabaho ngayon. Pero may isip pa rin nila na sila lang ang pagod at ikaw wala kang ginagawa, nakahilata ka lang. Hindi ka naman nila nakikita palagi. Ang pakiramdam nila hindi ka nagtatrabaho.
Ang hindi nila alam, busy ka sa pamomroblema kung paano ma-maintain yung trabaho nila at kung paano sila pasasahurin next week. Hindi nila maiintindihan yun. Basta ganun. So anong solusyon? Anong dapat mong gawin para ma-manage mo ng maayos yung mga tao mo? Para sumunod sila sa mga plano mo. Ito ang pwedeng gawin. Number 1, ikaw na may-ari ka, palagi mong tatandaan na kahit anong bait mo, kahit na anong gawin mo, yung mga tao mo na yan ay aalis at aalis din yan. So hindi mo masisiguro na kakampi mo yan hanggang dulo. So ang ibig sabihin, palagi mong paghahandaan yung pag-alis nila. Hindi yung saka ka palang mamomroblema kapag wala na sila. Magkaiba yun. So simula ngayon, mag-ready ka na sa pag-alis ng mga tao mo. So paano kapag biglang umalis tong tao na to? Paano? Dahil garantisadong mangyayari yun. Kung hindi yan aalis ng kusa, garantisado palalayasin mo rin yan dahil may ginawang kalokohan. So dapat handa ka sa mga sitwasyon na yon. Dahil kapag hindi, kahit anong kalokohan ang gawin yan sa company mo, hindi mo mapapaalis yan. Kasi wala kang sistema kung paano ang gagawin kapag wala na sila. So sinong boss ngayon? Ikaw o sila? Sila syempre. Kasi di mo mapaalis eh. So ngayon pa lang kailangan mapaghandaan mo na. Dahil paano kung talagang may gawing hindi maganda na may kalokohang gawin yung tao mo. So kailangan handa ka dun. Pangalawang solusyon bilang may-ari, trabaho natin na gumawa ng sistema o isang guidelines na hindi makakapagwalang hiya yung mga tao mo. Ang ibig ko sabihin kapag may ginawang katarantaduhan yung tao mo o tinarantado ka, kasalanan natin yun. Kasi hindi tayo nakagawa ng sistema or set of rules na kung saan mapipigilan sila na gawin yung mga kawalang yaan na yun. Case in point, ninakawan ka ng tao mo o hindi mo alam na dinudugas ka sa pera. Manakawan ka man o hindi, kasalanan mo yun bilang may-ari. Kaya nila nagawang mangupit kasi yung sistema mo bulok. Yung sistema mo merong mga loophole kung saan makakakupit sila. Trabaho natin bilang may-ari na alisan sila ng opportunity na makapagnakaw o mangupit. Trabaho natin na huwag sila makagawa ng masama sa company o sa negosyo. So kapag kinupitan ka nila, kasalanan mo yun. Ikaw na negosyante na may-ari, hindi mo tinrabaho para hindi sila makapagnakaw. Magkaibang utak yun. Dahil ang empleyado ay tao. Sa loob ng isang taon may panahon dyan na mangangailangan yan. At dahil sa isip nila, kulang yung sahod nila, kukupitan ka niyan. Basta ganun. Trabaho rin natin na i-penalize yung tao natin kapag meron silang kasalanang nagawa o pagkakamali. Trabaho rin natin na bigyan sila ng bonus kapag meron naman silang nagawang maganda. Dahil kapag wala yung incentive program or reward system, tsaka yung penalty system, hindi ka makakaasa na iiwasan nila na wag makagawa ng mali. At hindi ka rin makakaasa na gagalingan nila para makagawa ng maganda. Steady lang sila. Pag may nagawa silang mali, wala namang kaltas o penalty. Pag may nagawa silang maganda, wala namang bonus o incentives. So ang gagawin lang nila, steady lang sila. So trabaho natin bilang may-ari na makagawa ng program na merong reward at merong penalty. Dahil ang mga tao natin o employees, hindi sila masasamang tao. Yun nga lang, ibang takbo ng utak nila. Employee mindset sila. Hindi naman masama yun para sa kanila. Pero dahil employee mindset sila, di nila alam yung delayed gratification at wala sila nun. So ngayon naman, ituturo ko sa inyo kung paano mo malalaman kung loyal sa iyo yung tao mo o hindi. Paano mo malalaman kung pera-pera lang yan o nagtatrabaho talaga yan para sa katuparan ng mga pangarap ng negosyo nyo. Paano mo malalaman? Number 1, sabihin mo sa mga tao mo na humihina yung company ninyo kaya madedelay ang sahod. Sabihin mo yun, delayed ang sahod. Yung mga hindi lalaya sa company mo, possible loyal yung mga yan. Solid yun. Pero yung kinabukasan, umalis na agad, hindi na agad pumasok, umabsent na para maghanap ng ibang trabaho. Alam mo na pera-pera lang yan at walang concern yan sa company mo. Walang masama sa kanila. Hindi naman sila masama sa ganun. Yun nga lang, makikita mo agad na iba yung pagpapahalaga nila sa pagpapahalaga mo sa company nyo. Sadyang iba lang ang priority nila. Testing number 2, subukan mong kaltasan yung mga yan kapag nagkamali. Bawasan mo. Bigla mong singilin at pagbayarin kapag meron silang nasira or meron silang nagawang mali na magre-resulta ng gastos. Singilin mo sila. Kita mo, yung mga hindi loyal sa'yo, aalis yan agad-agad. Pakiramdam yan, aping-api sila o kaya lugi sila. Tapos, rewardan mo naman yung magagaling. Yung mga gumagawa ng maganda, bigyan mo ng incentives. Basta, implement mo yun. Yung merit and penalty system. Tignan mo kung sinong lalayas at kung sinong mag-i-stay.
At testing number 3, pakita mo sa kanila na naghahanap ka na ng mga posibleng kapalit nila. Ipakita mo na hindi lang sila ang pwede mong asahan. Kailangan mong ipakita sa kanila na kapag meron silang ginawang kawalangyaan, agad-agad pwede mo silang tanggalin. Dahil kapag yan, alam nila na hindi mo sila kayang tanggalin kahit magkamali sila, tapos ka sa mga yan. Sasagasaan ka na niyang mga yan, lalaki na ulo niyan. So kailangan nilang malaman na kapag salbahin na sila, o kapag nakaka-apekto na sa operations yung laki ng ulo nila, agad-agad kaya mo silang palitan. Kailangan nilang maramdaman yun. Dahil kung hindi nila yun mararamdaman, tapos ang negosyo mo, complacent yung mga yan. So ito explain ko lang ha. Siguro tingin ninyo parang galit na galit ako sa mga tao. Kung dumaan ka na sa 9 na taon ng pagninegosyo, makakasalamuha mo na lahat ng klase ng mga empleyado. Ako, napakabait kong tao, ayokong nagagalit. Ayokong sisigawan or babastusin sila. Ayokong pagagalitan sila kasi hindi ako masaya kapag napapagalitan ko sila. Masakit sa ulo at masakit sa puso kapag nagagalit. Kaya ako, mas pinipili ko na lang pagkatiwalaan sila at magtiwala sa resulta ng mga trabaho nila. Wala namang masama sa ganong style, pero ang negosyo up and down yan. May panahong okay, may panahong hindi. Sa panahong okay, pwede yung ganyan. Pero sa panahong mahina at pabagsak yung negosyo, at hindi naman yun maiiwasan, yung mga tao mo, dyan masusubok. Dyan masusubok kung sinong nagtatrabaho talaga. Dyan maglalabasan ng mga ugali niyan. Dyan lalabas kung gaano sila kaseryoso sa pangarap ng negosyo nyo. May mga tao talaga na kahit gaano mo isama sa magandang bukas, hindi makakasabay at hindi magigets yun. Hindi ko sinasabi na lahat ng empleyado masama. Wala akong sinasabi na hindi ka na makakahanap ng mabubuting tao. Pero at least lang alam mo na hindi lahat ng empleyado kakampi mo. Hindi lahat lumalaban para sa tagumpay ng negosyo nyo. Yung iba dyan talagang nagtatrabaho lang. Kailangan lang nila ng sahod. Hindi mo talaga maibibigay sa kanila lahat. Tapos tayo, ang trabaho natin, kailangan nating malaman kung sino yung mga taong dapat natin pagkatiwalaan. At kung sino yung talagang pasahod lang. Talagang ganun. Hindi naman sa wala silang kwenta. Talagang may ganung tao lang na para sa ganun lang. Kasi ang tao, iba-iba yan. Ang tao may sumpong. Minsan okay, minsan hindi. Minsan ganado. Minsan wala sa wisyo. Minsan maaasahan mo. Minsan naman life or death na ng company mo, dun pa mawawala. Basta ganun. Kaya ikaw, kung bago ka pa lang sa pagninegosyo, huwag ka nang magugulat kung may mangyayari sa yung mga ganito. Wala kang karapatan sisihin yung mga tao mo. Sa mga panahon na sasablay sila o may gawin silang katarantaduhan. Kasi bilang may-ari, kailangan ready ka. Kailangan anticipated mo na yon. Ang negosyo is a people business. Kapag hindi mo na-handle ng ayos yung mga tao mo, tapos ang negosyo mo. Kaso nag-aalala ka na baka kung ano yung maging problema ng mga tao mo. So anong gagawin mo? Yan ang araw-araw na trabaho ng may-ari. Ang problemahe ng mga tao. Pero once in a while, may mga makakasalamuha ka ng mga mababait na empleyado. At yung mga yon, kailangan mong alagaan, mahalin, i-mentor, at gawin mo lahat para makapagtrabaho sila ng maayos. Kasi ganitong klase ng mga empleyado ang kailangan mo sa negosyo mo. Sila yung kailangan mo para matupad nyo yung pangarap ng company nyo. Minsan, meron talagang mga tao na worth it ipaglaban. Kaya ipaglaban mo sila. Tapos yung mga pasaway, yung mga walang kwenta, sige na, okay lang, alis na kayo, doesn't matter. Okay lang yan, sa iba na kayo magbigay ng sakit ng ulo. Huwag na dito sa company namin. Talagang ganyan ang mga tao. Pero wag pa rin naman mawawala sa isip ninyo na ang mga tao naturally good. Mababait ang mga tao. Hindi ko naman sinasabi rito na masasamang tao sila lahat. Mabait talaga ang tao by nature. Pero pag yan dumaan sa medyo mahirap na pagsubok ng buhay nila, talagang nagkaka-problem din yan. At mararamdaman mo rin yan sa negosyo mo. Puputok yan kasi magre-reflect yan dun sa business. Lilitaw yan sa trabaho nila. So better get ready at maging handa.